Hi, good morning. Happy Wednesday. So ano po ba ang messages ni God today sa atin from Mass? Okay, number one, it was disappointment of Judas of Christ that led him to betray Jesus. So sa natutunan ko po kanina sa misa, sabi nga ni Father is si Judas kasi is isa sa mga apostles ni Jesus na parang meron siyang grupo na nag expect sila ng isang Messiah na ang pagdating is malakas, powerful, or extravagant. Ang ang nakita niya kasi kay Jesus, parang nakita niya si Jesus napaka-humble, napaka-simple. So, parang na-disappoint siya doon sa nakita niya. Kaya isa yun sa mga reasons niya or motives niya kaya naisip niyang mabetray si Jesus. Which leads us to number two, let us not put Jesus in a box. Let us open our minds and not limit Him to our own expectations. So lahat naman tayo, I'm sure guilty dito na naisip natin na si Jesus, ganito dapat siya ng Diyos, ganito dapat ang magawa niya para sa atin, ganito dapat ang in-expect natin sa Kanya. Dapat maging open-minded tayo na hindi ganon ang Diyos. Kumbaga, mas may malaking plano pa po siya sa buhay pa natin and wag natin siya ikahon. Which leads us to number three, forgive and pray for those who wronged us. So, napakahirap gawin nito, pero let's try our best na pagdasal natin yung mga taong gumagawa po ng mali sa atin or gumagawa ng kasalanan po sa atin at lagi po natin silang ipagdasal. And lastly, let us let's have a sense of our sinfulness and trust in the mercy of God. So like kanina nasabi nga ni Father na si Judas kasi na parang hindi niya na naiisip na yung lahat ng ginagawa niyang masasamang bagay or kasalanan niya is parang nawala na siya ng pag-asa or nawala siya ng tiwala na mapapatawad pa siya ng Diyos sa mga sinfulness niya or sa sins niya. Kaya talagang naisip niya na i-betray na si Jesus at i-continue pa rin yung paggawa niya ng sin. Dapat tayo is, kahit alam natin na makasalanan po tayo or gumagawa tayo ng sins, maniwala pa rin tayo na mapapatawad tayo ng Diyos or humingi tayo ng pagpapatawad sa Kanya at wag na po natin ituloy yung mga masasamang mga gawain po na yun. Ayan. So let's end again with a simple prayer in the name of our Son, Lord Spirit. Amen. Lord, I pray na sana po lawakan po namin ang aming isip at puso sa inyo na wag namin kayo ikahon at wag po sana kaming lagi ma-disappoint po sa inyo or wag po kami ma-disappoint sa inyo kasi meron po kayo mas magandang plano po sa buhay po namin. Sana po ay makaiwas po kami sa sins, mag-forgive po kami sa ibang tao, wag po kami ma-disappoint at wag natin kayo ikahon. At maraming salamat po Lord sa lahat po ng mga biyayang binibigay niyo po sa amin sa Holy Week po na to na mapagpahinga po kami, makapag-spend kami ng time with our families and always keep us safe kung saan man kami naroon. Amen. In the name of our Son, Lord Spirit. Amen. So, good morning po ulit. Have a great Holy Week and I'll see you guys next week and hopefully makapagmuni-muni po tayo, isip tayo sa mga ginagawa po ng Diyos sa atin and makapag-reflect po tayo sa magandang balita ng Diyos at lagi po tayo magpasalamat sa Kanya. So, God bless po sa inyo ulit and see you guys again next time. Thank you and God bless. And hopefully, ma-bless po tayo lahat ni Lord. Amen. Thank you. Daily Thank You Prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.